kumuha pa tayo ng isa. Isa sa mga pinagbabatay ng Iglesia Katolika sa pagtuturo na wala ron naganap na pagtalikod, walang naganap na apostasy sa iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo noong unang siglo. Ito naman pong nakasulat sa Juan sa 10:27 hanggang 29. Puti po ay basahin natin ang nilalaman ng talata. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Mga kaibigan, ang binasa po namin sa inyo ay pahayag ng ating Panginoon Jesucristo tungkol sa kanyang pagmamalasakit sa kapakanan ng iglesia na kanyang itinayo, ng kanyang mga hinirang. Ganon din ang pagmamalasakit ng Ama sa kapakanan ng mga hinirang niya. Kaya ano pong argumento muli ng Iglesia Katolika Romana? Kaya tanong ho nila, paano raw matatalikod sa pananampalataya ang iglesia noon, samantalang ipinahayag ng ating Panginoon Jesucristo na ang kanyang mga tupa ay hindi malilipol ni maaagaw ninuman sa kamay nila ng Ama. Ano po kahulugan nun? Pakinggan po ninyo at babasahin namin ng kasagutan dito po sa Juan 10:27 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Mga kaibigan, napakahalagang tanong, sinong mga tupa o mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo ang pinatutunayan na hindi malilipol, hindi maaagaw sa kamay ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo? Nasa talata rin po, mga kaibigan. Ayon po sa binasa natin talata, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sila ang wika ay nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral. Yun ang kondisyon para ang kanyang mga alagad ay hindi malipol, hindi matalikod, hindi maagaw ng sinuman. Ang kailangan po ay magpatuloy sa pagsunod. Yun din po ang pinatutunayan ng ating Panginoon Jesucristo ng mga alagad niya, mga hinirang niya, na hindi po kailanman babagsak. Gaya ng ating mababasa dito po sa Mateo 7:24 hanggang 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha, at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon. At hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Minsan pa, mga kaibigan, pinatutunayan po sa mga talatang binasa natin na ang mananatili sa pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo, sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, ang hindi babagsak. Hindi po sila man kailanman mahapapahamak, hindi sila malilipol. Paano po yung mga hindi naman sumunod? Yung mga hindi susunod sa kanyang tinig o sa kanyang aral? Ano pinatutunayan ng ating Panginoon Jesucristo? Sa karugtong lang ng mga talata sa 26-27, ganito pinatutunayan. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, at lumagpak ang ulan at bumaha, at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Mga kaibigan, pinatutunayan po dito ng ating Panginoon Jesucristo na ang hindi susunod sa kanyang utos o sa kanyang mga aral ay tiyak na babagsak at kakilakilabot ang pagkabagsak. Kaya mali ang pagkaunawa ng Iglesia Katolika na dahil daw sa binanggit ng ating Panginoon Jesucristo na hindi babagsak ang iglesyang itinayo niya, wala rin magaganap na pagtalikod.
Ang tinutukoy po ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, na hindi babagsak sa kanyang mga alagad o mga hinirang ay ang mananatili sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya nga po, ano nangyari dun sa ibang mga alagad niya? Nang iba na ang kanilang pinakinggan, iba na ang kanilang sinunod. Pakinggan natin ang patutuon ng Apostol Pablo dito po sa unang Timoteo 4:1 at 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakaalam ng katotohanan. Mga kaibigan, nang ang mga tao'y iba na sinunod, iba ng aral na pinakinggan, ipinagpauna na po ng mga apostol. Magaganap ang pagtalikod. Ang sabi ng Apostol Pablo, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mahihikayat na sumunod. Hindi na po sa aral ng Diyos. Hindi na sa aral na itinagoy ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostol, kundi sa aral na po ng demonyo. Ano po ang ilan sa mga ibinigay na halimbawa na hindi po aral ng Diyos, kundi aral ng kalaban ng Diyos. Ang sabi, sila ang wikay magbabawal ng pag-aasawa, yan po'y natupad sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang mga pare. At ang pagbabawal ng pagkain ng lamangkati o karne, natupad pa rin yan sa Iglesia Katolika Romana sa kanilang pagbabawal sa kanilang mga miyembro ng pagkain ng lamangkati o karne. Lalo na nga sa panahon kung tawagin nila ay Biyernes Santo. At iba pang mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia Katolika na hindi lang wala sa Biblia kundi labag sa pagtuturo ng Biblia. Kaya mga kaibigan, huwag po sana kayong padadaya. Kahit po gaano na kayo katagal sa relihiyong inyong kinabibilangan, sana po loobin ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong ginagawang pagsusuri sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, na gaya nga po ng madalis niyong marinig sa amin, hindi po namin layuning makapanugat o makapanakit ng damdamin ng sinuman. Sa pagbubunyag namin ng maling aral ng Iglesia Katolika Romana, sapagkat ang nais po namin, makarating kayo sa pagkaalam ng katotohanan sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.